Audio lang ang video at parang sinadya lang ni Allison i-record ang usapan. Malaking pasasalamat ni Marcos na kakampi niya si Allison kahit kay Julio to may gusto. Ang huling narinig sa audio ang nagpabalikwas kay Marcos at nagpamaneho ng ura-urada kay Marcos pa Quezon kahit pa nga nakainom siya. Miss na miss ko na siya, Allison. Umiiyak na sabi ni Miles sa audio. Pagkarinig sa tinig at sa huling sinabi nga ni Marcos, wala itong inaksayang oras. Halos di pa rin ni Marcos ang Manila to Quezon. Gustong-gusto niya makauwi na agad ng asyenda. Ang kaso, dahil napakalayo ng Quezon hating gabi na nakarating si Marcos. Pero di yun naging hadlang sa balak nito. Kinakapitan niyang lakas ang narinig na sinabi ni Miles. Di inayaan ni Marcos na panghinaan siya ng lakas ng loob. Baon ng labis na pagmamahal at pangungulila sa asawa, kumakatok pa rin siya sa villa hanggang sa pagbuksan siya ng katulong. Kapag umuwi kasi siya ay pagpaliban ng naisip, baka panghinaan na naman siya ng loob at umira lang takot. Buo ang loob ni Marcos ng mga sandaling iyon. Kahit ano mangyari, hindi siya aalis sa tabi ni Miles. Senyorito Marcos? Madaling araw na po pasok na po kayo, sabi ng katulong. Dumediretso naman si Marcos sa tapat na nakasaradong pinto ni Miles. Napahinto si Marcos sa pagkatok. Madaling araw na at malamang hating gabi na din nakatulog ang asawa. Kaya minabuti ni Marcos na hintay na lamang na magising ang asawa. Pero hindi siya aalis sa pintuan. Samantala, hating gabi na nga. Nakatulog si Miles. Paulit-ulit na pumasok sa isipan niyang sinabi ni Allison sa kanya. Bagamat may pagkatsismosang dalaga na hindi nalalayo sa edad niya, alam niyang hindi ito pala imbento. Kaya't alam niyang kung ano man ang sinabi nito kagabi ay totoo. Parang sinaklot ang dibdib ni Casey at pinipiga na marinig na niloloko lamang ni Agatha si Marcos. So tama palang hinala niya na lalaki ni Agatha ang kausap noon sa bahay ni Marcos. Si Anthony kaya yun? Nakaramdam ng kagustuhan si Miles na makita si Marcos. Haplosin ang mukha nito. Baka nasaktan nito o nainsulto. Baka nasaktan nito at nagpakalasing o baka inaway si Darwin. Naawa siya na nagsiselos na hindi niya malaman. Nakatulog ulit si Miles na yakap ang larawan ni Marcos na mas tumindi pa ang pagkamis niya dito. Dahil sa tawag ng kalikasan nagising si Miles ng maaga kahit puyat. Pagbukas niya ng pintuan, malaking bulto ang nabuwal sa harapan niya. Para nakasandal ito sa pinto kaya't natumba ng buksan niya. Marcos! Pasigaw na sabi ni Miles. At niyakap ng ubod higpit si Miles. Pinasok niya ulit ang asawa sa silid nito, tsaka sinipang pinto para magsara ulit. Marcos, sandali lang. Teka lang. No! Ayoko. Hindi kita bibitawan kahit pagpahampasin mo pa ako ng tambo. Sapukin mo ako. Pagsasampalin, tatanggapin ko ang lahat. Miles? Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang hindi ka mayakap pa. Marcos, ano ba? Teka lang, Sab. Pero dumaos-dos lamang si Marcos sa pagkakayakap sa kanya pababa. At eto, nakaluhod na sa harapan niya habang yakap ang umbok niyang tiyan. I am so sorry, Miles. Nagsisisi na ako. Sorry hindi ko mapirmahan ng divorce. Hindi ko kaya. Sorry hindi kita papayagang mapunta sa iba, lalo na kay Darwin. Hindi ko kaya, Miles. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang isuko. Kapag sinuko kita, para ko na rin tinuldokan ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Miles. Maniwala ka man sa hindi, ikaw lang minahal ko ng ganito. Bawat himaymay ng buong pagkatao ko, ikaw ang gusto. Patawarin mo ako dahil sakim ako. Pero magkamatayan na kami magkakapatid. Hindi kita isusuko, Miles. Kahit na namumuhi ka sa akin, titiisin ko. Pero please pakiusap, hayaan mong makalapit ako sa'yo. Miss na kita. Miles? Para na akong kandilang nauupos. Ang sakit na sa utak. Mababaliw na ata ako. Nakayaka pa rin at nakaluhod na sabi ni Marcos. Marcos, ano kasi? Akala ni Marcos itataboy pa rin siya ni Miles kaya tumayo ito at saka siya maraing hinalikan. Matagal, mapusok, sabik. At sabik din ang puso ni Miles. Sa ilang buhay wala siyang pinangarap kundi ang maramdaman muli ang mga halik ni Marcos. Walang araw na di niya dinasal na sana kanya pa manghalik na yun at ang mahigpit na yakap na yun ni Marcos. Mahal na mahal kita, Miles. Sorry hindi ko kaya magpigil. I know I promised not to touch you pero suko na ako. Hindi ko pala kaya. Pinakaiibig kita. At muli na namang pinalasap ni Marcos ang mga halik nito na makapagtong hininga. Mga halik na si Marcos na ang kayang gumawa at para lamang sa kanya. Ang sinisikal na damdamin at mas matinding pangungulila na hindi na napaglabanan pa ni Miles.
Pinakaiibig niyang lalaki nagmamakawa sa kanya ngayon. Noon, kapatawaran lamang hinihingi niya kay Marcos pero masigit pa pala ang ibinigay nito sa kanya. Bukod sa kapatawaran at pagtanggap, walang kapares sa pagmamahal ang nakuha niya. Hindi naman siya namuhi dito or nagalit, lalong wala siyang balak pang magmahal ng iba. Para kay Miles ang ama ng kanyang anak lamang ang lalaking pakaiibigan niya. Kumalawit ang kamay ni Miles sa batok ni Marcos at tinagon na kasing alab ng halik ang nangungulilang asawa. Naramdaman naman iyon ni Marcos kaya't naisandal niya ang asawa sa dingding. Ang pangulilang naipon sa dibdib at ang nag-uumapaw na pagmamahal ay pinakawala ni Marcos. Mahal na mahal kita, Miles. Habang buhay akong hihingi ng sorry hanggang mapatawad mo at makalimutan mong sakit na naidulot ko. Hindi ako titigil gamutin ng mga sugat na ako lang ang may likha. Hindi ako titigil hanggat di ko na ibabalik ang dati mong magagandang mga ngiti. Please love, bigyan mo ako ng second chance. Mali ang naging simula natin. Naging biktima tayo ng mapait na kapalaran pero mas mapait palang buhay ko. Kung ahayaan kong wala ka, mahal ko, patawarin mo ako sa lahat. Sabi ni Marcos na bumaba ang mga halik sa leeg niya. Hindi ako kailanman nagalit sa'yo, Marcos. Amang sinabi ko noon sa sasakyan, pinagsisiyan ko agad. Kaso ay nawalan ng pagkakataong bawiin at makapagpaliwanag. Si Agat ang dahilan kaya ako pinirmahan ng papeles. Kailanman hindi ka nawala sa puso ko, Marcos. Mahal na mahal kita. Wala ako ibang gusto at pangarap kundi maging asawa mo. Kung hindi rin lang ikaw ay hindi na ako mag-aasawa pa. Seryosong sabi ni Miles habang unti-unti na pumapatak ang mga luha sa mata. Pinakamamahal kita, Miles. Muling sabi ni Marcos at nakakapangilabot na halik ang sa kanyang dibdib na bukas na pala ng mga sandaling iyon. Marcos? Mahinang tawag ni Miles sa pangalan ng asawa habang mahigpit na nakakapit sa batok ni Marcos. Mahal ko, sabi ni Marcos na tuluyan ng sumubsob sa dibdib ni Miles. Nakasalukuyang malusog ng mga oras na yon dahil sa pagbubuntis. Marcos, teka lang Marcos. Kumawala ang munting ungol sa bibig ni Miles, kasabay ng pagdapo ng dila ni Marcos sa matayog na dungot na nananahimik sa ibabaw ng dibdib ni Miles. Marcos! Nagiging mapusok na ang kilos ni Marcos, maging ang mga kamay naglalakbay na. Marcos, halos 8 buwan ang tiyan ko kaya hindi na po pwede. Awat ni Miles. Oh shit, oo nga pala. May ipit sa Junior. Sorry na dala ko. Miss na miss lang kita, mahal. Paano mo alam na Junior? Well, magaling ang aking spy. Sabi ni Marcos na sa leg lang ibinunton ang gigil ng asawa. Mukhang kilala ko na kung sino sabi ni Miles. Aram niya rin kasi ang simpleng pag-video sa kanya ni Allison at alam niya rin ka-text ng asawa ang personal maid niya. Marcos, kasi mahal naman, hindi pa ba tayo bati? Hindi yon Marcos. Mahal, kanina pa ako naiihi Pinigil mo tapos sinalikan mo ko kaya lalo na ako naiihi ngayon. Oh Jesus, bakit naman di mo sinabi agad? Nang re-rape kaya agad? Natatawang sabi ni Miles. Agad inalalayan ni Marcos ang asawa sa banyo, pati si Marcos at pumasok ng CR. Natatawa na lamang si Miles dahil ngayon lang siya nakakita ng babaeng umiihi na naka-holding hand sa asawa. Bukod kasi sa pumasok din ito ng CR, hawak pa nito ang kamay niya. That night sa tabi ni Miles natulog si Marcos habang mahigpit siyang yakap mula sa likuran. For the first time after almost 8 months, payapa at masarap ang tulog ni Marcos. Walang kamalay-malay ang mag-asawa sa isang pasabog na darating ng umaga. Good morning, mahal ko. Bati ni Marcos nang sa wakas. Dumilat na rin si Miles. Good morning din. Kanina ka pa ba gising, Marcos? Nakailip na ako kagabi pero nagising din. Tapos ayoko lang matulog ulit. Sabi ni Marcos. Bakit? Tanong ni Miles na unat ang braso. Baka kasi panaginip lang ako kaya nanatili akong dilat para hindi matapos sa magandang panaginip ko. Sabi ni Marcos. Sira? Sabi ni Miles na malambing na hinaplos ang mukha ni Marcos na kahit puyat ay gwapo pa rin. Pagkatapos ay pinisilang pisngi ng asawa. Oh, masakit 'di ba? So, hindi pa naginip to. Sabi ni Miles. Huwag mong pahirapan si mommy ha? Bati ni Marcos sa anak. Na nasa sinapupunan pa ni Miles, sabay hinalikanan siya ng asawa bago isang maalab na halik ang binigay kay Miles. Tumalo na naman ang puso ni Miles. Siguro, kahit di man ang anak nila ni Marcos, ganito pa rin ang magiging pakiramdam niya sa halik ni Marcos.
Never yata siyang masasanay. Bangon ka na, mahal. Gutom na ako, di nakapag-dinner kasi nagmamadali akong umuwi sa layo nito sa Manila. Aba, kawawa naman palang mister ko, ha? Sige, teka, wait. Pakialalayan akong makatayo. Ang bigat na kasi ni baby eh. Aba, natural malaking bata yan eh. Malaki ang ama at lahat malaki. Sabi ni Marcos, sabay tumawa. Marcos, ano ka ba? Gising na si Allison. Alam mo naman ang memory na parang diary, detalyado. Aba, dapat na siyang mag-ready. Malaking tao rin ang nais niyang pikutin. Nangiting sabi ni Marcos. Ano? Nako kayo. Talagang si Allison ang daming seryoso. Siya nga pala, wag mo nang pagsilosan si Anthony. Isang beses lang yung dumalo at nangangamusta lang at ipinapadrino ka. Alam ko naman, mahal. Wag mo nang alalahanin yon. Akin ka na ulit at wala na akong pangamba. Halika na. Umaabot na dito sa kwarto ang amoy na masarap na sinangag ni Manang Bless. Sabi ni Marcos at saka ay nalalayan ng asawa palabas ng silid. Napuno ng kwentuhan ng hapagkainan dahil mag-isa si Miles. Nasanay pala tong kasalo si Manang Bless, Allison at Soneng sa pagkain. Si Mang Pedring lang ang hindi dalhin dito sa oras ng pagkain dumarating. Mabuti ang puso ni Miles noon pa man kaya nga nang makita niya na pinagmamalupitan to ng ama, gumawa na siya ng hakbang. Magiging malaya siyang asawa at magkakaroon ng mabait na mayora ang hasyenda mula ngayon. Pahapon na magsabi si Marcos na tatawid muna sila sa main villa. Gustuhin ko bang suluhin ka lang forever, mahal. Alam kong miss ka na rin ni Papa at ni Darwin. Kaya't pagbibigyan ko lamang. Doon tayo maghapon at baka doon din ako matulog. Tumangutango naman si Miles bagamat nahiya. Nilakasan ang loob dahil alam niyang hindi bibitawan ni Marcos ang kamay niya. Doon nga naghapunan na mag-asawa at mahabang kwentuhan ang nangyari. Wala si Anthony dahil dadalo sa meeting ni Avance ng mga kaalyado. Halos di matapos-tapos ang hapunan at kwentuhan. Naputo lang masiglang kwentuhan ng humahangos na pumasok si Mang Pedring. Senyor! Senyor! Humahangos na sigaw ni Mang Pedring. Bakit Pedring? Maanganak na ba ang kabayo ni Snow White? Tanong ni Senyor, ganito kasi. Ito mataranta kapag manganganak ang kabayong paborito nito. Senyor, si... Halos manuyo ang lalamunan ng matanda. Umiinom ka nga muna ng tubig, Mang Berting. Bakit ka ba namumutla? Sabi naman ni Marcos. Senyorito, si Kakarding nasa labas. Nasabi rin na matanda ang pakay. Oh, hayaan mo. Baka nagsisisi na. Sabihin mong pumasok at na makapaghapunan pa. Sabi ng senyor. Senyor, iba ang pakay nila. May mga kasama po si Kakarding at may mga armas. Ano? Napatayo sa kinaupuan si Marcos. Agad niyang niyakap si Miles. Pagkatapos ay kinuhang mahabang baril sa taguan at taghanda. Kapedring, sa likod ka dumaan. Sabihin mo kung anong mga tauhang maghanda at magtago. Hintayin ang aking hudyat. Sabihin mo rin si Tonyo na sa hudyat ko, mawawala ng mga aso. Mag-ingat kayo, Kapedring. Huwag kayong magpapahalata na kumikilos kayo. Sabihin mo sa kanila mag-iingat dahil tuso si Karding at wag nang kumilos. Lalo na ako nasa panganib ang asawa ko. Bilin ni Marcos. Iho, wag sanang umabot sa dahas ang lahat. Isipin mong ama ni Miles ang nasa labas. Alam natin ang ugali ni Karding. Alam natin ang kanyang naging kalupitan sa asawa mo. Pero siya lang ang tayong pamilyang meron si Miles. Masasaktan ang asawa mo kapag nagpadalos-dalos tayo. Dad, alam ko po yon. Pero paano ko ma-relax? Sila ang sumugod sa asyenda? Trespassing na nga sila, may mga armas pa. Hindi tayo po pwedeng pakampante lang. Lalong di ako po pwedeng manood lang na mapahamak ang isa man sa atin. Sabi ni Marcos. Tuso ang Kakarding na yon noon pa. Sakit na ng ulo yan eh. Sa tingin niyo pa makikiusapan pa lamang yan at sa tingin niyo ipakikinggan niya ang kausapin ng asawa ko? Sabi ni Marcos. Di na lang kumibo ang matanda. Totoo ang sinabi ng anak. Sa dalawang magkapatid si Marcos ang patas pero si Marcos din ang di agad nakakalimot ng atraso at si Marcos din ang nagmana sa kanya sa katapangan. Hoy, mga tusong swapang, lumabas kayo dyan. Ilabas ninyo ang anak ko kung hindi, susunugin namin ang hasyendang to. Sigaw ni Kakarding na inutusan ng mga kasamang tulisan at pinalibutan ng villa. Bibilang ako ng 3. Kapag niya nilabas ang anak ko, magkakamatayin tayo dito. Marcos, ako na lang ang lalabas. Kakausapin ko lang ang itay. Akong kailangan niya, di na kayo dapat madamay pa? No. Miles, asawa kita. Ako may karapatan sa'yo, hindi ang iyong ama.
At pagkatapos ano, sasaktan ka na naman? Dito ka na lang, Miles, dahil baka saktan ka niya't ang anak natin. Makakapatay ako ng biyanan, Miles, wag niya akong subukan. Please, ayokong umabot sa ganon. Please, hayaan mo nang akong kumausap. Isa, sigaw ni Carding. Dalawa, sigaw ulit matapos sa ilang minutong wala pang lumalabas ng villa. Tay, itigil yun na po ito. Tumahimik ka, isa ka pa. Hindi ko palalagpasin ang pagiging suwail mo. Wala kang utang na loob. Inutu-uto ka lang na lalaking yan, bumigay ka naman. Sabi ng kanyang amang bakas ang galit lalo na sa kanya. Tay, maawa na po kayo. Pag-usapan po natin doon ng mahinahon, please po. Huwag po kayo magpadalos-dalos. Tay, tama na po, itigil na to. Sumusobra na po kayo. Sigaw ni Miles na siyang lumabas ng bukana ng bilya. Pero kasunod nito si Marcos at si Senyor Julio. Abot-abot ang kaba ni Marcos para sa kaligtasan ni Miles. Lalo pa na makita niyang itsura ng ama nito nang matatan niya sa labas. Hahawakan sana niya si Miles at ilalayo, pero nakahakbang na si Miles palabas ng azotea. At ang pinakamagandang gawin ni Marcos ay ang maganda sa posibleng gawin ni Carding. Ano bang kaguluhan to, Carding? Bakit may hinahanap ang manugang ko sa gantong oras? Bakit may mga kasama ka at may mga armas pa kayo? Nagpapakainahang sabi ni Senyor Julio. Bagamat alam na matanda ang totoong pakay ng babae, sa pagdadala lamang nito ng tauhan at pagpunta ng may armas, alam niyang hindi pa kikipag-usap ang sadya nito. Kung gusto mong bisitahin ang anak mo, hindi ko ibinabawal, Carding. Pinahihinahon ng matanda ang balae upang magkaroon ng sapat na oras, makakilos sa mga tauhang nalerto ni Stephen Marcos. Manugang? Huwag niyo kong ululin. Sinasabi sa akin ng Miles na peke ang kasal niya sa simbahan. Kaya kung tutuusin, hindi ninyo pag-aari ang anak ko. Kukunin ko siya at akong makikinabang. Hindi yung inaalila niyo lamang at walang pakinabang sa akin. Itay, itigil niyo na to. Hindi niya ako inaalila dito. Buntis ako sa anak namin ni Marcos kaya't walang dahilan para magkaganyan kayo. Pwes wala akong pakialam. Hindi kayo kasal kaya't pwede kita ipakasal sa iba. Yung mas mayaman. Yung pati ako'y makikinabang, hindi tulad ng mga swapang na yan. Itay, wala ka na ba talagang hiya? Tama na. Asawa ko si Marcos kahit peking aming kasal. Kahit pirmado ko ang divorce paper, asawa ko pa rin siya. At siya ang gusto ko makasama. Itay, siya ang ama ng anak ko. Pakiusap tay, itigil mo na to. Sabi ni Miles pero unti-unti, humakbang si Miles palabas ng vela at balak lapitan ng ama. Hindi Miles, aalilain ka lang ng mga yan. Halika na't umuwi ka na sa bahay. Hinahanap na tayo ng mas may pakinabang yung magbubuhay Reyna ka. Pati kami makikinabang. Halika na. Sabi ni Carding sa anak at unti-unti ring humakbang. Pinakikiramdaman ang paligid. Naging malikot ang mga mata na tila sumisenyas. Nakiramdam si Marcos. Iba na ang kilos ni Carding. Hindi pa kiusap ang pakay. Sumimpre ng senya si Marcos at sinenyasan na kabisado ng mga tauhan nila sa hasyenda. Isang lipa na lang ang pagitan ni Miles at ng ama. Kapag nahablot ni Carding ang anak, mahihirapan na siyang bawiin ang kanyang mag-ina.